Yung lahat. Mayroong isang philosopher na ang pangalan ay Socrates. Kilala po ba ninyo siya? Hindi. Ako hindi ko kilala, di ko naabutan to eh. Pero may nabasa akong saying, maxim niya. Sabi niya, happiness is what all people desire. It is always the end goal of our activities. Ibig po sabihin, kung mayroon mang isang bagay na hinahanap ang lahat, yan po ang kaligayahan. 'Di ba? Kung hindi po kayo naghahanap ng kaligayahan, hindi po kayo normal na tao. Sabi ni Father Herbert, di po kayo normal na tao. Kung tayo'y naghahanap ng kaligayahan, it's timely. Kasi ngayong linggo ay Gaudete Sunday. Gaudete means joy, galak. At makakatulong po ang ating mga pagbasa regarding sa ating search for happiness. Dalawang questions po ang sinasagot ng ating mga readings. Ano to? Sino at paano? Una, sino? Mahalagang tanong to. Sino ang bukal ng totoong kaligayahan? Si mayor ba? Ang presidente ba? Ang obispo ba? Naalala ko, mayroong isang seminaristang lumabas na siya, nag-asawa siya, mayroon siyang 3 anak. One time, natanggal siya sa kanyang trabaho. Tapos naputulan sila ng kuryente. So mahirap yung buhay nila. Nung magtagpo kami, kwento niya sa akin, sabi ko, how did you survive? Anong nangyari sa buhay mo? Sabi niya, Father, alam mo, ang tumulong sa akin ay ang Panginoon. Every day I would go to church and I would adore Him in front of the Blessed Sacrament. I would pray. So tinulungan po talaga ako ng Panginoon. Ang point is, ang Diyos po ang bukal ng kung anong mayroon tayo. Ang Panginoon, buhay, lahat ng blessings na yan, galing sa Panginoon. Si St. John the Gospel, St. John the Baptist sa ating Gospel, sabi niya, hindi po ako yung Panginoon, tinuro niya. Siya po. Tinuro niya. Siya po. Siya po ang bukal ng totoong kaligayahan. Bakit kaya mahalaga ang alamin kung sino ang bukal ng totoong kaligayahan? Simple lang naman. Para kung marami kang blessings, alam mo kung sinong papasalamatan mo. At kung short po, alam nyo rin kung sino ang hihinga ninyo. Ang ating Panginoong si Jesus. So, sino? Pangalawa, paano natin makakamtan ang totoong kaligayahan? Meron pong 3 hakbang na ibinibigay ang ating second reading. Paano? Una, pray. Sabi ni St. Paul, magdasal po kayo. At hindi lang simpleng dasal. Sabi niya, pray without ceasing. Without stopping. Pray. Ibig sabihin, all the time. Pray all the time. Hindi po dapat literal yung pag-intindi natin ito, ha? Pray all the time. Alam nyo, ang isang relasyon, nabubuhay po pag mayroong communication. Let's say mag-asawa, yung isa nasa abroad, yung isa nandito. Pag walang communication, mamamatay yung relasyon eh. Ganon din naman sa ating spiritual life. Ang tawag po natin sa communication natin sa Diyos, tinatawag nating prayer. Prayer. May nabasa akong isang saying. Sabi, the greatest wireless
connection is prayer. O nga naman, no? Di mo na kailangan mag-charge. Kahit walang kuryente, pwede kang magdasal eh. The greatest wireless connection is prayer. Mayroong aklat, prayer book, na tinatawag na Liturgy of the Hours na dinarasal naming mga kaparian. Pero hindi lang naman po ito sa mga pare, dapat sa lahat ng Kristiyano. Itong dasaling ito, mayroong morning prayer, mayroong midday prayer, mayroong evening prayer, mayroong night prayer. Translation, pray all the time. Bakit kaya mahalaga ang palaging nagdadasal? Simple lang. Para po tayo ay palaging connected sa Panginoon. Now, kung tayo'y palaging connected sa Panginoon, when it comes to decisions, be it small or big, I tell you, pag tayo'y nagdadasal palagi, ang decision po natin ay influenced ng Panginoon. Influenced ng Diyos. So, pray all the time. Secondly pa pala, tatlo yan eh. Secondly, sabi ni St. Paul, be grateful. Magpasalamat po kayo sa Panginoon. Hindi lang magpasalamat. Always. Magpasalamat palagi. Always. Short ka man o marami mang blessings, magpasalamat sa Panginoon. Alam niyo sa Biblia, isang karakter na gustong-gusto ko ay si Job. Alam niyo, binigyan siya ng blessings ng Panginoon, kinuha sa kanya, tapos sabi niya, God gives, God takes away. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Nagpapasalamat sa Diyos kahit mahirap yung buhay o masaya man siya, palagi siyang nagpapasalamat sa Diyos. When we thank God, pag nagpapasalamat po tayo sa Panginoon, we recognize His goodness. Diba? Pag yung anak ninyo sinasabing, Tay, Nay, maraming salamat po. Yung anak nire-recognize yung kabutihan ng magulang. Kaya sabi ni sabi ni Pope Francis, isang language dapat mayroon ang pamilya ay ang pagpapasalamat. Pagpasalamat. Magpasalamat po palagi sa Panginoon. Lastly, sabi ni St. Paul, do good always and avoid evil all the time. All the time. Hindi lang today, hindi lang bukas, kundi all the time. Sabi ng isa kong kaibigan, conquer evil by doing good. Diba? Para maputol yung cycle ng evil. Well, magtatanong tayo, Father, paano po ba? How to do good? Alam nyo dito sa parokya ninyo, masigla itong parokya ninyo napansin ko. Kasi dito sa parokya ninyo, pinahahalagahan natin yung may sakit, binibisita every Tuesday, mayroong anointing, tapos yung mga bata, inaalagaan, kanina binigyan sila ng pamasko, mayroong children's mass, tapos yung nasa kulungan, binibisita natin. Binibisita natin. Yung mga ibinabahagi ninyong pagkain or cashman, ibinabahagi po natin sa iba. That is an example of doing good to others. Do good. Bakit? Hindi para tayo'y purihin, kundi para purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Para purihin ang pangalan ng ating Panginoon. That God's name may resound to all the earth. Ang credit po ay sa Kanya, hindi po sa atin. So, 4 na bagay po para maging masaya palagi. Una,
kilalanin kung sino ang source ng totoong kaligayahan ng Panginoon. Secondly, magdasal palagi. Thirdly, pasalamat palagi sa Diyos. And lastly, do good always and avoid evil all the time.